Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Capricorn. We have overrate your intuition. Okay? Capricorn, this is a reminder para sa'yo na pakinggan mo lagi ang inyong intuition. Always tune in to your intuition. Kasi yung intuition natin, yun ang guidance sa atin ng universe eh. Yun ang message sa atin. Kaya pag pinapakinggan natin ito, sinusunod natin ang intuition natin, makakasiguro ka, wala kang kaba, wala kang takot, at mapupunta ka sa tamang lugar na dapat mong puntahan. Okay? Sa tamang path. So, we have creator air. Ayan. There could be a lot of thinking dito, no, na nagagawin kayo. Pwedeng pagdidiskarte, pagpaplano, pwedeng ganun. Or, baka, 'di ba, you're setting new intentions din, siguro. 'Di ba, para sa ano ninyo, para sa buhay ninyo sa ngayon na maybe you're setting intentions for the year, 'di ba? Kasi kagagaling nyo lang din sa birthday season ninyo. So, usually, pag tunto ng birthday season natin, nagsiset tayo ng bagong intentions for the coming year, hindi ba? Maaring ganon ang iniisip ninyo, dinidiskartehan ninyo kung paano siguro ninyo isasakatuparan yung mga intentions ninyo. So, pwedeng yun din ang pinag-iisip ninyo. Excuse me po. So, there could be also a lot of conversations na pwedeng mangyari around this time. Baka pa pwedeng related sa pamilya, related sa relationship, maaring related sa negosyo mo, related sa career mo, 'di ba? So, there's a lot of conversations na po pwedeng mangyari around this time, no? Po pwedeng mga transactions, business transactions, mga ganon. So, what else? We have external validation. You don't need this, no, Capricorn. Hindi mo kailangan ang external validation kasi mas ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Okay? Hindi mo kailangan ng ibang tao, no, na marinig mo from them na ikaw ay magaling, na ikaw ay matalino, na ikaw ay madiskarte, na, or whatever. You know, hindi mo kailangan sila kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. You know pretty much kung ano yung capabilities mo, you know pretty much kung ano yung talents mo, yung skills mo, yung gifts mo, ikaw lang ang mas nakakaalam nun compared sa ibang tao. Kaya, hindi mo kailangan yan. No, you don't need external validation in order for you to see yourself na worthy ka of success, na worthy ka of tagumpay, 'di ba? Ikaw mismo, alam mo 'yan sa sarili mo na magaling ka. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay matalino, na ikaw ay madiskarte. Alam mo 'yun, no? Kaya 'wag mong pagdudahan ang sarili mo. All right? At hindi mo kailangan ang sasabihin ng iba. So, what else? We have balance. Ayan. So, there is a need for you to bring the balance in your life. Okay? Baka kasi marami kang ginagawa. Kasi workaholic ka din eh. Capricorn eh. Napakasipag mo din magtrabaho. Kaya baka may mga ilang areas of life na kayo na hindi ninyo napapansin. Baka napapabayaan nyo na. No? Kasi, maybe you are so focused on other areas, no, sa buhay mo sa ngayon. Kaya ito, paalala ito sa iyo. Okay? Na it's about time now for you to bring the balance back in your life. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga kaganapan. Always remember, Capricorn, na lagi mong ipaprioritize yung well-being mo. Lagi mong ipaprioritize yung ano mo, yung health mo. Okay? Kasi napakasipag mo eh. Kaya kailangan alagaan mo ang inyong sarili para you're always on top of your health. Kasi kapag healthy ka, kapag maayos ang pakiramdam mo, mas marami ka pang magagawa. You will be more productive, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today.
So, we have the Empress. Ayan. So, unang-unang pumasok sa isip ko, baka buntis ang iba sa inyo talaga, no? Kasi, si Empress, mother archetype ito eh. So, po pwede na ang iba sa inyo buntis or baka ang iba sa inyo manganganak na. Almost manganganak na, no? So, pwedeng ganun ang ganap. But this is also a very prosperous and abundant energy. Kaya most likely din, ang iba sa inyo Capricorn is po pwedeng merong mga financial blessings na dadating or maaaring merong mga financial may mga financial blessings, merong mga financial opportunities that will come in na siguro siyang magdadala sa iyo ng prosperity and abundance. So, pwedeng may mga ganong ganap dito for some of you. And this is also creation energy. So, pwedeng magsisimula talaga ng pagdating sa relationship, sa pamilya, baka magsisimula talaga kayo ng bagong yugto na sa inyong relationship kasi pwede ng iba sa inyo dito manganganak na talaga, magbubuntis na, yung ganon, no? So, we have 8 of Pentacles. Ayan. So, si 8 of Pentacles, this is about work. This is about focusing on your work, focusing on your talents, your skills, your gifts, di ba? Pwede ng iba sa inyo dito nag-aaral, maybe self-development, skills development, pwede rin na may mga trainings, may mga workshops na a-attenda ng iba sa inyo or maybe yun ang focus ninyo sa ngayon. Yung mga ganun ba? Kasi parang you are preparing to empower yourself more, no? Gusto mo mas ma-develop pa kung ano ang meron ka, ano yung mga talents mo, mga skills mo, yung mga gifts mo. Gusto mo pang mas ma-enhance pa yan, mas ma-develop pa ang mga yan. Pwedeng kakailanganin mo kasi yan sa trabaho mo, na gusto mo lagi kang updated, laging meron kang bagong twist na may offer sa trabaho mo, or maybe you are preparing for a different career path. Kaya talagang ini-empower mo yung sarili mo, dinidevelop mo yung sarili mo, no? So, we also have the Hanged Man. Ayan. So, Hanged Man is stagnant energy. Okay? So, siguro meron ditong time wherein matitigil muna ang ginagawa mo for quite some time. You know? This is just a temporary pause sa mga ginagawa ninyo kasi maaaring magkaroon ng delays, magkaroon ng blockages, and that is the way of the universe, you know, to give you time para sa sarili mo. Kasi maaari na hindi mo na, kaya nga may balance tayo, 'di ba? Kasi pwedeng ang iba sa inyo, baka nanineglect nyo na ang ibang area of life ninyo, nanineglect mo na yung ibang bagay sa buhay mo, kasi you are so busy with many different things. At siguro kahit pagpapahinga mo, ay hindi mo na nagagawa. No? Kaya pwedeng this temporary pause will give you that ample time para ikaw ay makapagpahinga, ikaw ay makapag-replenish, makapag-rejuvenate, at makapag-recharge. Okay? Or, pwede rin, no? Na at the same time, kaya gusto ng universe siguro na makapagpahinga ka, na magkaroon muna ng pagtigil, no? Yung focus mo sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan so that you will gain new perspective. No? Pwedeng ganun din yon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.